Pagpasok ni Lucas at Isabel sa loob ng activity room, madami ng tao sa loob. Maraming pulis, first aid team, at mga empleyado ng Guerrero Techno Motor Parts and Service Incorporated. Sinalubong sila ng head ng first aid team at ang kasama nitong host ng first aid seminar. "Good afternoon, boss." Halos sabay-sabay nilang bati kay Lucas. Napapatingin din sila kay Isabel. Natatawa sila sa itsura niya dahil sa kapal ng kilay at makeup niya. Kapansin-pansin kasi ang style ni Isabel, kaya halos karamihan kilala na siya bilang assistant ni Lucas. Tumangulang si Lucas bilang sagot sa pagbati ng mga ito. Hindi man lang ito ngumiti. Good afternoon din sa'yo, ma'am." Bati ng head ng first aid team kay Isabel dahil nasa gilid siya ni Lucas. "Good afternoon din po." Nahihiya si Isabel dahil alam niyang nagtataka ang mga ito sa itsura niya. Binaliwala na lang niyang nararamdamang hiya. Dapat sanay ka na sa mapanghusga nilang mga mata. Wika niya sa sarili. Maupo na po kayo, boss. Sisimulan na po namin ang first aid seminar." Kinabayan sila nitong makaupo sa unahang bahagi ng activity hall, malapit sa stage kung saan may mga guest speaker na magtuturo kung paano ang mga tamang ginagawa pag may panganib at kung paano gagawin ng first aid. Naupo si Isabel katabi si Lucas. Hindi naman umangal ang binata kaya natuwa siya. Nagsimula na din magsalita ang mga guest speaker tungkol sa first aid. Nakikinig silang mabuti sa sinasabi ng speaker. "We need 2 volunteers to do the CPR with rescue breaths activity." Nagtaas agad ng kamay si Isabel dahil gusto niya itry ang CPR activity. "Ako po!" Todo ngiti pa siya at itinaas ng mabuti ang kanyang kamay. "Miss Isabel Chavez? Okay po, lapit na po kayo dito sa stage." Tinawag agad siya ng speaker at pinaakyat siya sa stage. Masaya pa siyang umakyat sa stage. Nakangiti siya ng matamis sa lahat ng tao. "Any volunteers?" Tanong pa muli ng speaker. Tila nang wala naman ang gana ang mga taong mag-volunteer nang makita ang itsura ni Isabel. Nagbulungan pa ang mga ito at parang nandidiri sa kanya. Unti-unti nawala ang matamis na ngiti ni Isabel. At unti-unti niyang nararamdaman ang kirot sa puso niya. Nakatingin siya sa lahat ng mga tao at halos lahat ay pinagtatawanan ng itsura niya. Naririnig niya pa ang ibang sinasabi ng mga tao. "Naku po, may magsi-CPR pa kaya sa ganyang itsura? Baka masuka pa yung gagawa ng CPR dyan. Ang pangit, nakakadiri. Walang magbo-volunteer panigurado. Ang kapal naman niya. Bakit siya nag-volunteer? Panigurado walang gustong mag-volunteer." "Any volunteer?" Ulit muli ng speaker. Mukhang naaawa na din sa kanyang speaker. Hindi naman pinahalata ni Isabel na gusto na niyang umiyak sa mga oras na yon. Ganito pala ang pakiramdam na maging pangit. Sobrang sakit sa pakiramdam. Mapanghusga lahat ng mga tao. Malupit ang mundo para sa mga pangit. Hindi siya sanay na ginaganito ng mga tao. Lumaki siyang pinakamaganda palagi sa loob ng classroom nila. Palagi din siyang kinukuhang muse sa mga paligan ng barangay nila. At siya din ang queen of the campus nung college siya. Kaya ngayon niya lang naranasan ang husgahan ng mga tao. "Guys, any volunteers?" Tanong muli ng speaker. Mukhang naiintindihan nito ang nararamdaman ngayon ni Isabel. "Me." Isang baritonong boses ang narinig ng buong activity hall. Lahat ng tao natigil sa pagbubulungan ng tumayo si Lucas Del Guerrero sa kanyang inuupuan at naglakad patungo sa stage. Nalalaki ang mga mata ng mga tao sa paligid. Hindi sila makapaniwala na ang big boss pa nila ang nag-volunteer para gawin ng CPR activity para kay Isabel. Habang naglalakad si Lucas ay nakatitig lang siya kay Isabel. Palakas naman ng palakas ang tibok ng puso ng dalaga habang lumalakad palapit si Lucas sa kanya. Lucas? Hindi makapaniwala ang puso ni Isabel na may taong magliligtas sa kanya sa pagkakapahiya. Boss? Halos paos na boses ang lumabas sa bibig ni Isabel. Parang may bumara kasi sa kanyang lalamunan at pakiramdam niya ay naiiyak siya. Natouch ang kanyang puso sa ginawa nito. Tipid lang itong ngumiti sa kanya habang nakatitig sa kanyang mata. Okay, we have 2 volunteers. Boss Lucas Guerrero and Miss Isabel Chavez will do the CPR activity. Gulat na gulat pa din ang mga tao sa paligid. Maski ang speaker ay nagulat din sa pagbobolontaryo ng CEO nila.
Nakatingin lang si Lucas at Isabel sa first aid instructor na nagtuturo kung paano gagawin ng CPR. Susundan niyo lang ang gagawin ko sa manika na ito. May hawak itong manika na kasing laki ng tao. Tumangulang sila ni Lucas. Miss Chavez, ikaw ang magpe-perform ng CPR kay Boss Lucas. Utos sa kanya ng instructor. Ako po? Pwede po bang ako na lang ang nalunod? Nagtawa na naman ang mga tao sa paligid. Napapangiti din si Lucas sa sinabi niya. Boss, humiga po kayo ng katulad ng manika na ito. Pinahiga ng instructor ang manika upang gayahin ni Lucas. Humiga naman si Lucas sa isang malinis na carpet. Napapalunok si Isabel habang pinagmamasdan ng binata. Place the heel of your hand on the center of the person's chest. Then place the other hand on top and press down by 5 to 6 cm. 2 to 2.5 inches at a steady rate of 100 to 120 comprehensions per minute. Nataranta si Isabel sa pinapagawa sa kanya. Lumuhod siya sa gilid ni Lucas at pinatong niya ang kanyang kamay sa dibdib nito. Nanginginig ang kanyang kamay dahil sa kaba. Lalo na't nakatitig lang si Lucas sa kanyang ginagawa. Miss Isabel, press down. Utos sa kanya ng instructor. Napapalunok siya sa kanyang ginagawa. After every 30 chest comprehensions, give 2 rescue breaths. Tilt the casualty's head gently and lift the chin up with 2 fingers. Nanlaki ang mata ni Isabel sa susunod na ipinapagawa sa kanya. Ang lakas ng tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan niyang inangat ang baba ni Lucas. Nakatitig lang ito sa kanyang muka. Oh my God, pakiramdam ko hihimatayin ako. Boss, you have to close your eyes while Miss Isabel is performing, sabi naman ng instructor kay Lucas. Tinitigan muna siya ni Lucas bago ito pumikit. Rinig naman ni Isabel ang tibok ng kanyang puso. Lalo siyang kinabahan sa kanyang gagawin. Ibig sabihin mahahalikan ko siya? Wika niya sa sarili. Unti-unti niyang pinisil ang ilong ni Lucas. Napansin niya ding gumalaw ang Adam's apple nito. Mukhang lumunok ito. Pakiramdam ni Isabel na wala na ang lahat ng tao sa kanilang paligid. Dalawa na lamang sila ni Lucas sa mundong ginagalawan nila. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang labi sa labi ng binata. Ang init at ang lambot ng labi niya. He is my first kiss. Nang maglapat ang kanilang labi na papikit si Isabel, pakiramdam niya may background music pa sa paligid at madaming bulaklak sa paligid nila ni Lucas. Pakiramdam niya din tumigil ang oras ng mga sandaling yon. Blow, Miss Isabel! Sigaw ng instructor, pero parang wala na siyang naririnig. Magkalapat ang labi nila ng binata, ngunit hindi man lang umangal si Lucas sa paghalik dito. Ilang sandali pa ay napadilat unti-unti si Isabel nang maramdaman niyang unti-unting gumalaw ang labi ni Lucas. He is kissing her, and his eyes is slightly open. He slowly moved his lips and pressed against her lips. Napapikit si Isabel at nilasap ang halik ng binata. Sinundan niya ang paraan ng paghalik nito sa kanya. That's enough, Miss Isabel. Napabalik sa katinuan si Isabel nang kalabitin siya ng instructor. Natigil ang paghalik niya kay Lucas at umayo siya ng luhod. Halos lahat naman ng tao nakatulala lang sa kanila ng binata. Miss Isabel, mahiya ka naman kay boss. Ano ba yung ginawa mo? Bakit mo tinutuo ang pag-CPR? Bulong ng instructor sa kanya. Napangiwi na lang siya sa binulong nito. Sorry po, akala ko ganun po yun. Anyway, tapos na ang CPR activity. Mukhang naiintindihan naman ang lahat. Sabi ng instructor. Napatingin siya kay Lucas. Nakatingin ito sa kanya. May kakaiba sa tingin nito. Malamlam ang mga mata nito kaysa normal nitong paraan ng pagtitig sa kanya noon. Kakaiba ang paraan ng pagtitig nito sa kanya sa mga sandaling yon. Pakiramdam niya may hangin na humaplo sa kanyang puso. Namumula din ang pisngi ni Lucas at dahan-dahan itong tumayo. Tinitigan pa muna siya nito bago tahimik na naglakad. Tumayo na din siya sa kanyang pagkakaluhod. Bumaba na ng stage si Lucas. Lumabas na ito ng activity hall. Hala, galit ba si boss? Tiningnan lang ni Isabel si Lucas habang papalabas ito ng activity hall. Hindi na ito bumalik sa kanilang upuan. Napahawak naman siya sa kanyang labi. Pakiramdam niya nakalapat pa din ang labi ng binata sa kanyang labi.
At ang lakas-lakas ng tibok ng kanyang puso ng mga sandaling yon. Sumunod na lang si Isabel kay Lucas. Ngunit nauna na itong nakasakay ng elevator. Hindi pa tapos ang first aid seminar pero hindi na nila tinapos. Napabuntong hininga na lang ang dalaga. Hindi niya tuloy alam kung paano papakiharapan si Lucas ngayon. Nahihiya siya dahil hinalikan niya ang boss niya. Bago pumasok si Isabel sa private room ni Lucas, kinakabahan siya. Mahina siyang kumatok. Nagulat pa siya nang ito mismo nagbukas ng pinto para sa kanya. Inaabangan ba siya nito? Nakatingin lang ito sa kanya. Malamlam ang mata nito. Nagkatinginan lamang sila. Napayuko si Isabel dahil hindi niya kinakaya ang maamong mukha ni Lucas. At kakaiba talaga ang tingin nito. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob habang hawak pa din ni Lucas ang doorknob ng pinto. Sinara nito ang pinto ng private room. Humarap naman si Isabel sa binata upang humingi ng sorry. Baka kasi magalit ito sa kanya. Boss, sorry po kanina. Hindi ko po sinasadya. Naputol ang kanyang pagsasalita nang bigla siyang hapitin ni Lucas sa kanyang bewang. At siniil nito ng halik ang kanyang labi. Madiin siya nitong hinalikan. Nanlaki naman ang kanyang mata sa ginawa ng binata. Napapikit siya nang maramdamang gumalaw ang labi nito. May pagkasabikang paraan ng paghalik nito sa kanya. Mas lalo nitong pinalalim ang paghalik sa kanya. Nasa batok niya ang isang kamay ni Lucas at ang isang kamay nito ay nakapulupot sa bewang niya. Kapwa nila sa pang-init ng bawat isa. Ilang sandali pa't tumigil ito sa paghalik sa kanya habang nakatitig lang ito sa kanyang muka. Napalunok si Isabel dahil hindi niya inaasahan na hahalikan siya ng binata. Nang makabawi sila ay muli siya nitong hinalikan. This time mapusok ang paraan ng paghalik nito sa kanya. Napaangat ang kanyang mga braso at niyakap niya sa leeg si Lucas. Dahil nangihina ang tuhod niya sa paraan ng paghalik nito sa kanya. Kapwa nila din namang init ng bawat isa. Isang malakas na katok sa pinto ang nagpatigil sa kanilang ginagawa. Parang binuhusan sila ng malamig na tubig nang marinig kung sino ang kumakatok sa labas ng pinto. Son, open the door. It's me. Hanang boses sa labas ng pinto. Walang iba kundi ang mami ni Lucas. Nagkatinginan sila ni Lucas at nagmadaling inayos ang kanilang sarili. Pulang-pula ang kanilang mukha dahil sa kanilang ginawa. Son, what took you so long? Pagpasok ni Mrs. Grace Guerrero sa loob ng private room ni Lucas, ay kita na galit ito sa anak dahil 5 minuto siyang pinaghintay sa labas bago siya nito pinapasok sa loob. Tinakpan naman ni Isabel ang kanyang bibig. Nagtatago siya sa ilalim ng kanyang computer desk. Nasa ilalim siya ng lamesa. Ayaw niya magpakita sa mami ni Lucas dahil paniguradong magtataka ito sa kanyang itsura. Lalo na't hindi pa siya nakakapag-ayos dahil sa kabiglaan. Mom, I was sleeping. Hindi ko agad narinig ang katok mo. Paliwanag ng binata. What? Sleeping? Kailan ka pa nakatulog sa loob ng opisina? Hindi makapaniwalang tanong ng ina kay Lucas. Nakikita ni Isabel ang mag-ina sa maliit na butas na kanyang sinisilipan. Just now? Hindi naman mapakali si Lucas. At bakit ganyan ang buhok mo? Ang gulo-gulo. Para kang sinabunutan ng babae. Napahawak naman agad si Lucas sa kanyang buhok at natarantang inayos yon. I told you, Mom. I was sleeping kaya ganito kagulo ang buhok ko. Fine. Masama bang pakiramdam mo? You just have to go home now kung masama ang pakiramdam mo. Lumapit si Mrs. Grace Guerrero kay Lucas at sinalat ang noo ng anak niya. Oh my! Ang init mo! May lagnat ka nga, anak. Napapailing pa si Mrs. Grace dahil mainit ang noo ng kanyang anak. Namula naman ang pisngi ni Lucas dahil alam niya kung bakit mainit ang katawan niya. Halika na, umuwi na lang tayo. I have my private nurse. Humiti nang makahulugan si Mrs. Guerrero. Si Marlene? Tanong ni Lucas sa ina. Yes, si Marlene. My one and only private nurse is back. So let's go. Tumalikod na si Mrs. Guerrero. Wait, Mom. Madami pa akong tatapusing trabaho. And don't worry, I'm fine. Pigil nito sa ina at napapatingin sa ilalim ng mesa ni Isabel. No, sumama ka na sa akin. Sobrang init mo, baka inaapoy ka na ng lagnat. Pagpupumilit ng ginang sa kanyang anak.
Fine. Wait me outside. Halatang naiinis na si Lucas. Namumula din ang pisngi niya dahil alam niyang nakikinig si Isabel sa pag-uusap nila ng kanyang ina. No, sabay na tayong lumabas. Let's go, anak. Utos nito kay Lucas. Napabuntong hininga na lang si Lucas sa kakulitan ng kanyang mommy. Pero hinayaan na lang niya ito. Nang makalabas ang mag-ina sa private room ni Lucas, lumabas na din si Isabel sa ilalim ng kanyang computer desk. Hinayos niya ang kanyang sarili. Kumuha siya ng tissue at binura ang kanyang lipstick na kumalat sa kanyang labi. Napapangiti siya nang maalala ang kanilang ginawa ni Lucas. Ngunit nawala ang ngiti niya na maisip kung saan ito pupunta ngayon. Pupunta ito kay Marlene. Nurse pala ang babaeng yun. Nagsuklay ng buhok si Isabel at inayos ang sarili. Lumipas ang oras. 6 p.m. na't naghahanda na siyang umuwi. Hindi pa din bumabalik si Lucas. Mabigat ang puso niya dahil sa isiping magkasama si Marlene at Lucas sa mga oras na ito. Napagpasyahan niyang umuwi na lang. Ini-off niya ang kanyang computer at ang ilaw sa loob ng private room ng binata. Nasa gate na si Isabel ng building nang may biglang tumawag sa kanya. Hey, Isabel! Napalingon si Isabel kay Brandon. Tumakbo ito palapit sa kanya. Uuwi ka na? Hatid na kita. Todong ngiti ito pagkalapit sa kanya. Oo, uuwi na ako. Wag na, Brandon. Nakakahiya naman. Kinuha nito ang dala niyang bag at ngumiti ng todo. I insist. Nauna itong maglakad papuntang parking. Uy, ano ka ba, Brandon? Ibalik mo sa akin yan. Hinabol ni Isabel ang binata. Tatawa-tawa ito habang binubuksan ang pinto ng kotse nito. Hop in. Pinapapasok siya nito sa loob. Hindi na, Brandon. Ibalik mo na sa akin yung bag ko. Malapit lang naman ang bahay ko. Naiinis na si Isabel kay Brandon dahil makulit ito. Please? Nagpaawa pa ito sa kanya. Bumuntong hininga na lang si Isabel at napilitang pagbigyan ito. Sige na nga. Pumasok na siya sa loob ng kotse nito. Yes. Todong ngiti naman si Brandon at umikot para sumakay din sa kotse. Pagkasakay ni Brandon sa loob ng kotse ay may humintong kotse sa unahan nila. Lumabas ang driver nito at lumakad papalapit sa kotse ni Brandon. Brandon? Nandito na naman ang asungot kong pinsan. Inis na inis si Brandon dahil hinarangan ni Lucas ang kotse niya. Napasimangot si Isabel sa sinabi ni Brandon. Kinatok ni Lucas ang salamin ng kotse ni Brandon sa passenger side. Inis na inis naman si Brandon at ibinaba ang salamin ng kanyang kotse sa side ni Isabel. Get out! Matalim ang tingin ni Lucas kay Isabel. Natakot naman ang dalaga sa pagtingin ng binata. Para itong boyfriend na nahuling nanloloko ang girlfriend kong umasta. Ano ba, Lucas? Why? What's the matter? Ihahatid ko lang si Isabel pa uwi. Tapos naman na ang working hours, di ba? Hindi mapigilan ni Brandon ang pagtaas ng kanyang boses dahil inis na siya kay Lucas. Hindi man lang tiningnan ni Lucas si Brandon dahil nakatingin lang ito kay Isabel ng masama. Kinabahan naman si Isabel. I said get out, Isabel. Nakakatakot din ang boses nito. Halatang pinipigilan lang nitong magalit ng sobra. Ano na kaya ang kahihinat na ng relasyon ni na Isabel at Lucas? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.